Oras-oras naman ang pagtulak ng mga barko pati ng mga bangka mula sa Batangas Port. Seguridad at kaligtasan din ng mga lalayag ang pangunahing tinututukan ng mga otoridad doon. Tinitiyak na hindi makakapagsakay ng sobra-sobrang pasahero ang mga bangka at may mga sapat na kagamitan sila gaya ng mga life vest. Nakatutok po doon live si Joseph Morong. Joseph? Mike, sa mga oras na ito ay kahit gabi na ay patuloy pa rin ang pagdagsa ng ating mga kababayan dito sa Batangas, pero sila yung mga gustong magbakasyon ngayong Holy Week. Alam mo, karamihan dito sa dumadating dito sa Batangas, pero yung mga kababayan natin na sakay ng roll-on, roll-off vehicles, so yung tinatawag na ro-ro vehicles, so sasakay ka ng barko sa Maynila, tapos tatawid ka ng dagat, nakasakay yung bus mo dun sa barko ngayon. Hindi pa masyadong marami yung pasahero natin ngayon. Ay naasahan yung peak kasi niyan is Wednesday or Thursday. Pero oras daw na magdagsaan yung mga pasahero natin dito sa Batangas. Pero sabi ng Philippine Coast Guard ay susiguruduhin nila na hindi mangyayari yung overloading. Sa bungad pa lamang ng mga barko ay sasalain nila, titingnan na nila yung bilang ng mga pasahero na sumasakay sa mga barko. Pati yung mga bangka naman na papunta doon sa sikat na beach resort, doon sa Puerto Galera sa Mindoro, ay sinisiguro nila na merong sapat na mga life vest yung mga bumabiyaheng mga bangka papunta roon. At alam mo Mike, kung may mga nagbabakasyon, meron naman tayong ilang mga kababayan na nauna na yung bakasyon at magpapahinga na lamang sa Maynila raw at magninilay-nilay ngayong Holy Week. Hinigpit na ng seguridad sa Batangas Pier. Nirorondahan na ng Philippine Coast Guard ang paligid ng terminal. May K9 units din na mahigpit na nagbabantay sa mga magbabiyahe ngayong Holy Week. Dagsana ang mga sumasakay pa uwi ng kanilang mga probinsya tulad ni Ruby Mendoza na kasama ang alagang bata Pakalapan, Mindoro. Dalawin ko lang yung apo ko. Diyan na kami Holy Week. Nauna lang kami, yung husband ko saka yung anak ko. Sa Miyerkules susunod. Anong pasok? May pasok pa kasi sila hanggang Pila na rin ang mga bumibili ng tiket. Oras-oras may maalis ng mga barkong papunta sa Calapan, Romblon, Odiongan, Abra de Ilog, Katiklan, Masbate, Cagayan de Oro at Cebu. May mga bangkaring papunta at galing sa sikat na beach na Puerto Galera sa Mindoro. May ilang inuna na ang bakasyon sa beach at pauwi na ng Maynila ngayon. Para naman raw magkaroon sila ng panahon na magnilay-nilay ngayong Semana Santa. Ilang araw kayo sa Galera? 2 days. 2 days. Tapos pagkatapos ito, saan na kayo pupunta? Maynila, pahinga na muna. Pahinga na. Opo. Una yung bakasyon? Opo. Bakit? Para mas hindi sumabay sa maraming tao. Sa bahay na lang siguro, tapos yung pumunta sa Antipolo, ganyan. So in advance na namin yung party. Tapos saka na kami mangingilin pagkatapos. Ayon sa mga tagapamahala ng pier, noong isang linggo pa sumipa ang bilang ng mga pasahero. Kung dati 6,000 pasahero ang sumasakay baba sa pier araw-araw, kahapon ay umabot na raw ito ng 14,000. Pero hindi pa ito yung peak namin ha. We're anticipating the influx of passengers on Wednesday and Thursday. We are expecting to mahit namin ulit yung last year record namin, which is 29. Bukas pa rin ang pier sa Huwebes at Biyernes Santo sa mga gustong humabol ng bakasyon pero half day lamang ang mga biyahe ng bangka at barko. May mga biyahe na nagha-half day lang. Siyempre, in observance of Good Friday. Ayon sa Philippine Ports Authority, walang inaasahang pagtataas ng pamasahe ngayong Semana Santa. Anti-discount pa po yung iba. Ay, bakit? Oo, dahil siyempre marami pong barko ngayon. Marketing strategy. Marami pong barko ngayon na available at expected po nila talagang magkakaroon ng heavy ang influx ng passenger dito. So agawan pa rin sila? Yes, marami pong shipping lines ang bumabiyahe ngayon. Mike, ayon sa pamunuan ng Batangas Pier as of 3 o'clock kanina, 3 o'clock PM, ay umabot na, pumalo na nalampas 7,000 ang mga pasahero. Mas dadami pa raw yan na habang papalapit tayo dun sa Thursday at saka Friday kasi mas maraming tao yung walang pasok nun. Tapos yung mga barko naman dito ay halos oras-oras din umaalis. Ang schedule lamang ng bangka ay last trip niya ay 5 PM at ang first trip niya ay alas 7 ng umaga araw-araw. Mike? Maraming salamat, Joseph Morong.